So alam nga po nating lahat na nagkaroon ng malaking usapan matapos ang laban nila na Oya Inoue at Junto Nakatani patungkol sa naging desisyon ng mga hurado sa huling 2 rounds ng kanilang bakbakan. Ayon sa opisyal na scorecards, ay 2 sa 3 judges ang nagbigay ng puntos kay Inoue sa round 11 at round 12 na naging susi ng kanyang panalo sa laban. Ipinapakita ng detalyadong scorecards na kung nabaliktad ang resulta ng huling 2 rounds at napunta kay Nakatani ang mga ito ay malaki sana ang naging epekto sa kabuuang resulta ng laban. Sa ganitong sitwasyon, lalabas ang puntos na 115 to 113 pabor kay Inoue, 113-115 pabor kay Nakatani at 114-114 na tabla na siyang magiging resulta sana sa split draw. Dahil dito ay maraming fans at boxing analysts ang nagbigay ng kani-kanilang opinyon sa naging hatol ng hurado. May ilan na naniniwalang tama lamang ang desisyon base sa naging performance ni Inoue sa championship rounds, habang ang iba naman ay nagsasabing maaaring mas naging agresibo at epektibo si Nakatani sa huling bahagi ng laban. May mga bumanat din na lubos na nakaapekto ang headbutt na natamo ni Nakatani sa round 10 para sana tuluyang makuha ang punto sa huling 2 rounds. Ganun pa man ay nanatiling panalo si Inoue at lalo pang pinagtibay ang kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamahusay na boksingero sa buong mundo ngayon. Samantala, ipinakita rin ni Nakatani ang kanyang kakayahan at tibay na nagpapatunay na isa siyang lehitimong hamon sa pinakamataas na antas ng boxing. Bukod dyan ay wala din naman reklamo si Nakatani sa naging desisyon ng mga hurado at tinanggap nito ang kanyang pagkatalo. Sa kabilang banda naman mga idol ay para nga po sa mga hindi nakakaalam ay napuno din ng kontrobersiya ang naging sagupaan sa pagitan ng 2 Mexican warriors na sila Oscar Duarte at Angel Fierro sa undercard ng David Benavides versus Zurdo Ramirez. Dismayado po kasi ang mga fans sa loob ng venue nang inanunsyo na si Duarte ang panalo via split decision dahil madami ang naniniwala na sapat na ang ginawa ni Fierro upang makuha ang upset na panalo at natila naluto daw ang laban. Kaya naman dahil dyan ay bumanat si Duarte. Ayon sa kanya ay kailangan maintindihan ng mga tao na pag boksingero ka ay kailangan mong kunin ang tamang timbang. Hindi umano kagaya kay Fierro na nag-overweight ng mahigit 3 pounds sa official and final weigh-in nila. Giit ni Duarte na aminado siyang naapektuhan siya ng pag-overweight ni Fierro, dahilan kung bakit nayayanig siya sa mga suntok nito. Pero sa kabila umano nito, ay kumbinsido siya na siya talaga ang tunay na nagtagumpay sa laban at natama lang ang desisyon ng mga hurado na ibinigay sa kanya ang panalo. Samantala, nagbigay na nga po ng paliwanag si Canelo Alvarez kung bakit hindi niya pinanood ang laban ni David Benavides at Zurdo Ramirez. Agad po kasing umalis si Canelo sa venue bago pa magsimula ang laban ni Benavides, dahilan kung bakit inisip ng mga fans na iniiwasan niyang mahamon siya ng Mexican Monster. Ganun pa man ay depensa ni Canelo na ang kanyang maagang pag-alis ay bahagi ng kanyang sariling plano at hindi dahil sa pag-iwas sa hamon. Pumunta lang naman daw kasi siya para panoorin ang laban ng kanyang stablemate at kaibigan na si Jaime Munguia. At dahil tapos na umano ang laban nito, kaya wala na siyang dahilan pa upang manatili sa venue. Dismayado ang mga fans sa naging desisyon niya na ito, lalo pat matagal nang inaabangan ang posibilidad na laban nila ni Benavides. Sa pananaw ng ilan ay ang pag-alis niya ng maaga sa T-Mobile Arena ay nakapag-alis ng isang mahalagang face-off moment na siyang sana ay makakatulong sa pagbuo ng hype para sa isang potential na mega fight. Dahil naman sa impresibong 6-round knockout win ni Benavides, ay muling umingay ang pananawagan ng mga Mexican fans na paglabanin sila ni Canelo. Subalit base sa kasalukuyang galaw ng kani-kanilang kampo, ay tila may iba pang plano si Canelo sa kanyang career kaya malabo pa rin na makita natin silang magtuos sa hinaharap. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.